I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again, July 16, 2026. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Pakinggan niyo po guys yung statement ng Pangulo, but before that ay basahin po natin yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Pinalawak natin ang saklaw ng uplift assistance upang maabot sa 7.5 million kabahayan o humigit kumulang 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa upang mas maging mabilis, maayos at mas maginhawa ang pagbibigay ng tulong. Ipapatupad ito sa pamamagitan ng digital na pamaraan. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin, patuloy tayong kikilos upang mapagaan ang pasanin ng bawat pamilyang Pilipino. Siyempre, kakagatin po ng mga anti-Marcos ito. Gagawin nilang big deal sa kanila na sasabihin walang kwenta itong administrasyon, hindi marunong paano pababain ang mga presyo ng bilihin, pero hindi nila alam mga kababayan ano ba talaga ang kadahilanan, 'di ba? Pero hindi rin nila nakikita dahil bulag sila kung paano po ang ginagawa ng Pangulo para masolusyon itong ganitong problema. Hindi po tulad ng hindi po tulad ng nakaraang admin. Naalala niyo yung presyo ng sili yata. Correct me if I'm wrong 1,000 ang isang kilo. Ang mahal noon. At nagmula din sa panahon ni Digong paano kataas ang presyo ng bigas. At least yung si PBBM ang naging Pangulo, nakikita po natin kung paano niya solusyonin ito. Kaso lang, ang mga anti-Marcos, kahit tama ang ginagawa ng Pangulo, mali pa rin. Diba? Yan po ang sabi ng ating mahal na Pangulo. But siyempre, para kompleto detalyado, and this is good news for everybody. Eto na. Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500 na milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD, kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayon din ang 1,5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at may susulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. No, ayan, siguro mga kababayan, narinig natin ang statement ng ating Pangulo. So, malinaw na po ang kanyang sinasabi na sa kabila po ng ito, alam nyo naman po kung anong dahilan kung bakit mataas ang langis gawa dito sa kaguluhan dito sa Middle East, no? Hindi po natin control yan. Kumbaga, nangyayari yan, sa mga panahon na talagang sadyang mangyayari, sapagkat ito po guys, kung tutuusin nyo, no, kayo'y nagbabasa ng Biblia, biblical po yan. Kasi nga sabi dito, bansa laban sa bansa. Ika nga, magkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo. So dahil dito mga kababayan, no, maniwala man kayo sa hindi sa sinabi ko about the Bible, nasa sa inyo po yan. But siyempre yung iba dyan, alam na po nila yan. So ganun pa man, sa mga nangyayari sa ganitong sitwasyon natin, kailangan din natin na gawa ng paraan, paano tayo mabuhay, paano madagdagan yung kita natin, no? Although ang tulong ng gobyerno ay hindi po nawawala yan, dahil always na talaga ang tulong ay hindi palyado, laging paldo, ika nga, no? Ika nga laging nakatutok ang Pangulo at hindi po siya na tawag dito. Ang ibig sabihin, hindi po siya nagpabaya. Laging may tulong. Narinig nyo siguro ang kanyang sinabi, ang gandang balita yan, para sa ating mga kababayan na mahirap, na talagang lubos ang tulong ng ating pamahalaan, na aayon sa sinabi ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Yung iba dyan, porque may tulong ang gobyerno, tatamad-tamad, kailangan kumuha kayo ng paraan, no, para madagdagan din naman, ika nga extra job para pagkakitaan, para hindi naman tayo mahirapan, lalo na po sa ibang mga kababayan natin. Minsan, 'di ba, kahit siguro sa inyo, mawi-witness nyo rin, ang iba nga dyan sa kung alin pa yung pinakamahirap, yun pa ang pinakamaraming anak. Totoo yun. Pag sabihin hindi totoo, kaya siyempre sa kanilang mga magulang, natural, kailangan may control din sa sa panganganak, mga kababayan. Mayroon naman dyan sa health center hindi yung anak ng anak, hindi mo iisipin yung kinabukasan nila, paano mo sila mapag-aral. Yun ang masaklap sa ibang mga kababayan natin, not all naman, 'di ba? Sabi ko nga, kung alin pa yung mahirap, doon mo makikita ang daming anak talaga, kaya nahihirapan din talaga sila. Pero sabi ko nga, ang tulong ng gobyerno laging nandyan. Handa ang Pangulo at very hands-on, on time lagi tumutulong yan. Hindi po nagpabaya. So yan po ang kadahilanan kung bakit minsan nasasabi natin mahal ang bilihin, wala tayong magagawa po, no? Wala po sinong sisisihin dito. Hindi naman pwede sisihin ng Pangulo o kanyang administrasyon, dahil nagtatrabaho din naman sila at may kaukulang tulong na tatanggap. Siyempre, higit sa lahat, tayo ng mga Pilipino, alam natin kung paano natin solusyonin yan sa sarili nating pamaraan, di ba? Hindi naman siguro tayo 4 years old para hindi alam natin na gumawa ng kaparaanan sa ibang extra income, no, para pagkakitaan. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. Follow me and likes. See you again na may next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay, bye everyone, there's more.